Sa isang iglap, nagbago ang buhay ko. Isang pirma lang ang kailangan. At sa sandaling yon, ang isang ordinaryong assistant ay naging asawa ng isang bilyonaryo. Hindi ko alam kung swerte ba yon o simula ng isang problema. At paano kung sa likod ng lahat ng ito, may lihim siyang matagal nang itinatago. Isang katotohanang kayang sirain kaming dalawa. Magandang araw, Angels. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to, pero kailangan ko ng tulong mo. Napakurap si Maria nang marinig ang boses ni Liam Mondragon, ang CEO ng Monteverde Group. Isang lalaking hindi lang sobrang yaman, kundi sobrang gwapo rin. Ang bawat empleyada sa kumpanya'y halos magwala sa tuwing dadaan ito sa hallway. Pero sa araw na iyon, siya mismo ang tinawag ni Liam sa mismong opisina ng CEO. Ako po, sir? Nauutal na tanong ni Maria habang pinipigilan ang kaba. Yes, you. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Malamig ngunit seryosong sagot ni Liam. Naupo ito sa swivel chair at tumitig sa kanya ng diretsyo. Parang binabasa ang pagkatao niya. Kailangan kong magpanggap na may asawa at gusto kong ikaw ang gumanap sa papel na yon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ha? Ako po? Bakit naman ako, sir? Hindi ba pwedeng iba na lang? Dahil alam kong hindi mo ako gagamitin. Hindi ka katulad ng iba rito na puro pera ang habol sa akin. At ikaw lang ang nakita kong simple, disente at totoo. Sagot ng binata, bahagyang may ngiti sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang makasama si Liam, kahit sa kasinungalingan lang, ay para bang isang delikadong pangarap. Pero sir, paano kung malaman nila na hindi totoo ang pagiging mag-asawa natin? Hindi nila malalaman. May kontrata tayong pipirmahan. 5 buwan lang. Pagkatapos ay tapos na. Magkanya-kanya na tayo ng buhay. May kompensasyon ka, syempre. Magkano po? Halos pabulong niyang tanong. 1,000,000. Mahinang sagot ni Liam. Parang biglang huminto ang mundo ni Maria. 1,000,000, sapat na para mabayaran ang utang ng pamilya nila at mapagamot ang amang may sakit. Ngunit kaya ba niyang pumasok sa isang kasinungalingan? Tumayo si Liam at nilapitan siya at marahang inilagay sa lamesa ang isang envelope. Pag-isipan mo, Maria, pero sana pumayag ka. Bukas ko kailangan ng sagot mo. Paglabas ni Maria sa opisina, halos manghina siya. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba, pero may kakaibang kirot sa puso niya. Parang hindi lang pera ang dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa opisina. Kinabukasan halos hindi nakatulog si Maria. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Liam Mondragon. Pagpasok pa lang niya ng opisina, sinalubong siya ng assistant ni Liam. Miss Maria Ramos, pinapatawag ka ni Sir Liam. Naghihintay na siya sa boardroom. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sa gitna ng mahabang mesa, naroon si Liam. Suot ang itim na suit. Mukhang seryoso at hindi nagbibiro. Sa tabi nito, may 2 abogadong naghihintay. At sa mesa nakalatag ang kontrata. Sigurado ka bang gusto mong gawin to? Tanong ni Liam habang pinapasa sa kanyang mga dokumento. Walang bawian kapag pumirma ka na. Tinitiga ni Maria ang papel.
Nakasaad doon na siya ang magiging asawa ni Leah Mondragon sa loob ng 5 buwan. Bilang bahagi ng kasunduan para protektahan ang imahe ng kumpanya mula sa isang paparating na iskandalo. Kapalit nito, 1,000,000 piso at isang lihim na pangangalaga sa kanyang pamilya. Bakit mo ba talaga kailangan ng peking asawa, sir? Mahinang tanong ni Maria, halos hindi makatingin sa mga mata nito. Napabuntong hininga si Liam. Because my grandmother is dying at gusto niyang makita kung may asawa bago siya mawala. Hindi ko kayang sirain ang huling kahilingan niya. Napahinto si Maria. Bigla siyang kinurot ng konsensya. Hindi pala ito simpleng kalokohan lang. May bigat pala sa likod ng dahilan ni Liam. Marahan niyang sinulat ang kanyang pirma sa ilalim ng kontrata. Simula ngayon, Mrs. Maria Mondragon ka na. Sabi ni Liam, may bahid ng biro ngunit may halong lambing sa tono. Namula ang pisngi ni Maria. Sir, Liam, paano kung may makaalam na hindi ito totoo? Ngumiti ang binata ng mapanukso. Then, we'll just have to act like it's real. Lumapit ito sa kanya. Inilapit ang mukha sa kanya na halos magdikit ang kanilang labi. Simula ngayon, kailangan mong matutong ngumiti sa harap ng mga tao bilang asawa ko, Maria. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol. Hindi ito parte ng plano. Hindi kasama sa kontrata ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso tuwing niningitian siya ni Liam. Paglabas nila ng boardroom, hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Pupunta tayo sa Mondragon Mansion. Doon tayo titira habang umiikot ang palabas na to. Seryoso na saad ni Liam. Ha? Titira ko doon? Of course. Mag-asawa na tayo, Maria. Remember? At bago pa man siya makatanggi, naramdaman ni Maria ang marahang pagbisil ng kamay ni Liam. Sa unang pagkakataon, hindi lang kaba ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang init na unti-unting sumisiklab sa pagitan nila. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa Mondragon Mansion, hindi mapakali si Maria. Sa loob ng mamahaling kotse, ilang ulit niyang tiningnan ang kontratang pinirmahan niya. Tila paalala na mula sa araw na ito, isa na siyang asawa ng isang bilyonaryo. Pagdating nila sa mansyon, halos mapanganga ang dalaga. Ang lugar ay parang palasyo. May mga chandeliers, marble floors, at malalaking painting ng mga Mondragon sa bawat dingding. Parang imposible na siya, isang simpleng babae lang, ay magiging bahagi ng mundong to. Welcome home, Mrs. Mondragon. Biro ni Liam habang binubuksan ang pinto. Sir, huwag mo naman akong tawaging ganyan, nakakailang. Sagot ni Maria at halatang naiilang. Bakit? Yan naman ang totoo, kahit pansamantala lang. Tugon nito sabay ngiti ng bahagya. Lumapit ang matandang kasambahay. Sir Liam, ito na po ba ang bagong senyorita? Yes, siya nga. Sagot ni Liam sabay hawak sa bewang ni Maria. Halos mapatalon siya sa gulat pero pinilit niyang ngumiti. Opo, ako nga po yun. Habang umaakyat sila sa grand staircase, napabulong si Maria. Kailangan pa ba talagang magpanggap ng ganito katodo? Kung gusto mong maniwala ang lola ko, oo. Seryosong sagot ni Liam. At kailangan nating magmukhang mag-asawa sa lahat ng oras. Pagpasok nila sa silid, natigilan si Maria. Isang napakalaking kwarto. May king-size bed at iisa lang. O wala bang ibang kwarto? Halos pasigaw niyang tanong. Ngumiti si Liam na may halong pang-aasar. Mag-asawa tayo, Maria, hindi ba? Hindi pwedeng magkahiwalay tayo ng kwarto. Pero don't worry,
Gentleman ako. Namula naman ang dalaga sa sobrang hiya. Basta malinaw, walang mangyayari ha. Relax, Mrs. Mondragon. Hindi kita kakainin. Sabay tawa ni Liam. Nang gabing yun habang nakahiga sila sa magkabilang dulo ng kama, hindi makatulog si Maria. Naririnig niyang mahinang paghinga ni Liam at sa tuwing gagalaw ito, napapapitlag siya. Bakit parang hirap huminga sa iisang silid niyo? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan maagang dumating ang lola ni Liam, si Doña Corazon Mondragon, ang istrikto at mapanuri na donya. Aba, ang ganda naman ng napangasawa mo, Liam. Wika ng matanda habang hinahaplos ang kamay ni Maria. Ngumiti siya ng pilit. Salamat po, Lola. Pero gusto kong makita kung tunay ang pagmamahalan nyo. Matalimang titig ng matanda. Wala akong gustong kasinungalingan sa pamilya natin. Napalunok si Maria ng sandaling yon. Hindi niya alam kung paano niya mapapanindigan ng kasinungalingang pinasok niya. Ngunit nang hawakan ni Liam ang kamay niya at marahang pinisil yon sa harap ng lahat, parang biglang nawala ang kaba niya. Maagang ginising si Maria ng ingay sa labas ng mansyon. Nang sumilip siya sa bintana, halos mabitawan niya ang tasa ng kape. May mga reporter sa labas. May hawak na kamera at mikropono. At may mga placard na may nakasulat. Meet the billionaire's wife. Leah Mondragon finally married. Liam! Sigaw ni Maria habang nagmamadaling bumaba. Nakahanda na itong umalis suot ang mamahaling suit at shades. Parang walang kaabog-abog sa paligid. Relax, Maria. Alam kong magugulat ka. Pero kailangan natin silang harapin. Kalmadong sabi ni Liam. Harapin? Paano? Hindi pa nga ako sanay magpanggap. Tapos live interview ka agad? Halos mangiyak-ngiyak niyang sagot. Don't worry, I'll guide you. Just hold my hand and smile. Paglabas nila ng gate, halos mabingi si Maria sa sigawan ng media. Mr. Mondragon, totoo bang nagpakasal kayo ng palihim? Sino po si Mrs. Mondragon? Artistahin siya. Paano kayo nagkakilala? Ngumiti lang si Liam at hinawakan ang kamay ni Maria. Mariin, mainit at puno ng kumpiyansa. Hindi ko na kailangan pang itago. Yes, she's my wife. I fell in love with her away from the spotlight, and I am proud of that. Matatag niyang sabi habang nakatingin kay Maria. Halos malaglag naman ang panga ng dalaga. Hindi yon bahagi ng script. Wife? Pabulong niyang sabi sa gilid. Ngumiti si Liam at bumulong. Smile, Mrs. Mondragon. Kaya pinilit niyang ngumiti. At habang tumitingin siya sa mga kamera, napansin niyang nakatitig si Liam sa kanya. Hindi bilang isang boss, kundi parang isang lalaking totoo ang tinitingnan. At sa ilang segundong yon, parang naglaho ang mga kamera, ang mga tao, at sila lang ang naiwan. Pagkatapos ng interview, bumalik sila sa loob ng kotse. Bakit mo sinabi yon? Tanong ni Maria at halatang kinakabahan. Sinabi ko lang ang gusto nilang marinig. Sagot ni Liam na nakangiti. At siguro, gusto ko ring marinig yun mula sa sarili ko. Napayuko si Maria. Hindi malaman ng mararamdaman. Peke lang dapat ito. Pero bakit parang unti-unti nang nagiging totoo? Kinagabihan habang nagdi-dinner sila ni Doña Corazon, ngumiti ang matanda. Bagay kayong dalawa. Ramdam ko ang pagmamahalan ninyo, mga apo. Napatingin si Maria kay Liam. Ngumiti ito pabalik. Ngiting may halong lambing. Pag-akyat nila sa kwarto, pareho silang tahimik. Ngunit bago pa siya makapasok sa banyo, biglang nagsalita si Liam. Maria, salamat ah.
sa pagganap mo bilang asawa ko. Ngumiti siya ng bahagya. Ganon talaga. Trabaho lang naman to, di ba? Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, alam nilang pareho, hindi na lang basta trabaho ang nangyayari. May unti-unting nabubuong damdamin na kahit kontrata pa ang simula, posibleng mauwi sa tunay na pagmamahal. Matapos ang ilang araw ng walang tigil na balita tungkol sa kanila, unti-unting nasanay si Maria sa bagong buhay bilang asawa ni Liam Mondragon. May kasambahay na nagtatawag sa kanya ng Ma'am Maria. May mga social events na kailangang puntahan at sa bawat isa, kailangan magpanggap silang mag-asawang puno ng pagmamahalan. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang hindi na kailangang magpanggap si Liam. Ang mga ngiti nito ay tila totoo na. Ang mga tingin mas malambing. At kapag nagtatama ang kanilang mga mata, may kakaibang init na gumuguhit sa puso niya. Isang gabi inimbitahan sila ng isa sa mga business partner ni Liam sa isang charity gala. Suot ni Maria ang simpleng long gown na pinili mismo ni Liam para sa kanya. Perfect. Bulong nito habang inaayos ang kwelyo niya. You look beautiful, Mrs. Mondragon. Namula siya. Salamat, Sir Liam. Sa party habang abala si Liam sa pakikipag-usap sa mga negosyante, nilapitan si Maria ng isang gwapong lalaki. Hi, ako nga pala si Andres Salvador, architect ng bagong proyekto ng Mondragon Group. Pakilala nito sabay ngiti. Hello. Tipid na tugon ni Maria, bahagyang nahihiya. Hindi ko alam na ganito kaganda ang asawa ni Liam. Ang swerte niya. Hindi pa man si Maria nakakasagot. Biglang lumitaw si Liam sa tabi nila at agad nitong hinawakan ng baywang ni Maria, medyo mariin. Andres. Malamig na boses ni Liam. Thank you for admiring my wife. Pero I think she's taken. Very taken. Nagulat si Andres at agad umatras. Sorry pare. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Ngumiti lang si Maria, halatang naguguluhan. Pagkatapos ng event, tahimik silang umuwi. Bakit ganon ka kanina? Tanong ni Maria habang nasa kotse. Hindi mo naman kailangang magalit. Trabaho lang naman to, di ba? Hindi sumagot si Liam. Tiningnan lang siya nito. Seryoso, halos hindi mabasa ang iniisip. Hindi ko alam. Mahinang sabi nito. Ayokong may lalaking lumalapit sa'yo, kahit alam kong peke lang itong pagsasama natin. Tumahimik si Maria, parang may kung anong kumurot sa puso niya. Selos ba yon? At kung oo, bakit parang masaya siyang marinig ito? Pagdating nila sa mansyon, hindi agad sila pumasok sa kani-kanilang silid. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa hallway at sa unang pagkakataon, walang script, walang kontrata, dalawang pusong nagtatago, parehong natutong makaramdam ng totoo. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may paparating na panganib. Isang taong handang ibunyag ang kanilang lihim na kasal, kapalit ng malaking halaga. Makalipas ang ilang linggo, naging paborito ng media ang love story ni Liam Mondragon at Maria. Saan man sila magpunta, laging may camera, laging may paparazzi. Akala ng lahat, perpekto ang kasal nila. Isang umaga habang nag-aalmusal sila sa veranda, biglang sumulpot ang personal assistant ni Liam, bit-bit ang cellphone. Sir, you need to see this. Napatitig si Liam sa headline sa screen. Mondragon marriage fake. Insider reveals truth behind secret wedding. Parang biglang nanlamig si Maria. Liam, paano nila nalaman?
Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot si Liam. Kinuha niya ang telepono at binasa ang artikulo. Lahat halos tama. Mula sa kontrata hanggang sa 5 buwang kasunduan. Someone betrayed us. Mariing sabi ni Liam, halatang pinipigilan ng galit. Pero paano kung paniwalaan nila ang lahat? Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Maria. Baka isipin nilang ginagamit lang kita. Walang makakasira sa'yo hanggat ako ang kasama mo, Maria. Putol ni Liam sabay tayo. Aayusin ko to. Kinahapunan naglabasan na sa TV ang balita. Ang mga reporter ay nagkumpulan sa labas ng Mondragon Mansion. Sumisigaw ng, Sir Liam, totoo bang peke ang kasal ninyo? Sino ang nagplano ng kasinungalingang to? Sa halip na umiwas, humarap si Liam sa kanila. Kasama si Maria, hawak kamay. Totoo na nagpakasal kami. Panimula niya habang nakatingin sa kamera. Pero kung gusto niyong marinig kung fake ba ang nararamdaman ko para sa kanya, ang sagot ko ay hindi. Napatigil si Maria, gulat na gulat. Liam. Totoo ang nararamdaman ko kay Maria. Hindi ko kailangang itago yon. Sumigaw ang mga reporter. Kumikislap ang mga kamera. Ngunit si Maria ay tila natulala. Hindi niya alam kung bahagi pa ba ito ng palabas o totoo na nga ang lahat ng sinabi ni Liam. Pagbalik nila sa loob ng mansyon, agad niyang hinarap ang binata. Bakit mo sinabi yun sa harap ng lahat? Lumapit si Liam, hinawakan ng magkabila niyang braso. Sinabi ko yon kasi, totoo. Hindi ko na alam kung kailan nagsimula, Maria. Pero gusto na kitang paniwalaan. Gusto kitang panindigan. Unti-unti siyang naluha. Ang puso niya na minsang sumang-ayon lang sa isang kasinungalingan, ngayon ay tila tumitibok na ng totoo. Ngunit bago pa niya masagot si Liam, biglang tumunog ang cellphone nito. Sir, sabi ng PA sa kabilang linya, the board is demanding an emergency meeting. They want your resignation because of the issue. Nanginig ang kamay ni Maria. Ang kasinungalingang sinimulan nila, ngayon, unti-unti nang sinisingil ng kapalaran. Tahimik ang buong silid ng boardroom nang dumating si Liam. Matatag ang kanyang tindig, ngunit baka sa mga mata niya ang galit at determinasyon. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, naroon si Maria, nakayuko, halos hindi makatingin sa kahit sino. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay parang mga matulis na bagay na tumatama sa puso niya. Mr. Mondragon, wika ng isa sa mga board members. Ang babaeng yan ang dahilan ng pagkasira ng imahe ng kumpanya, isang fake wife. Napapikit si Liam, pinipigil ang galit. Kung may dapat sisihin, ako yun. Mariin niyang sagot. Ako ang nagsimula ng kasinungalingan, hindi si Maria. Napatingin si Maria, gulat na gulat. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Liam, lalo na sa harap ng lahat. Pero Liam, sabat ng chairman, the shareholders are demanding your resignation. This must cost us millions. Kung yon ang kailangan para mapanindigan ko ang tama. Malamig ngunit matatag na wika ni Liam. Then I resign. Parang nabingi si Maria sa mga salitang yon. Tumingin siya kay Liam. Nangingilid ang luha. Liam, wag. Hindi mo kailangang gawin to dahil sa akin. Ngumiti si Liam. Ang unang ngiti na matagal na niyang itinago. Ginagawa ko to dahil gusto kong ipagtanggol kung ano ang totoo. Ikaw, Maria, hindi ka kasinungalingan sa buhay ko. Biglang natahimik ang buong silid. Ang dating malamig na CEO na walang pakialam sa kahit sino, ngayon ay bukas na, ipinapakita ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng meeting ay lumabas silang dalawa.
Huminto si Liam sa hallway at tinitigan siya ng matagal. "You don't have to thank me," bulong niya. "Pero gusto kong malaman mo, kahit paano, na bago mo lahat ng pananaw ko sa buhay." "Liam," mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. "Akala ko wala kang puso." "Akala ko rin," mahinang sagot niya. "Pero mali pala ako." Tumulo ang luha ni Maria, pero ngayon ay luha ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na may tunay na damdamin sa likod ng malamig na maskara ni Liam Mondragon. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang matang palihim na nakamasid sa kanila. Si Erica, ang ex-fiancé ni Liam, nakatayo sa sulok ng hallway, mariing nakatitig sa kanila. "Hindi pa tapos to," bulong ng babae sa sarili. "You'll regret falling for her, Liam." Tahimik ang gabi sa Mondragon Mansion. Sa labas, mahinang umiihip ang hangin. Ngunit sa loob ng bahay, may isang bagyong paparating. Hindi ng panahon, kundi ng nakaraan. Sa kabilang dako ng syudad, hawak ni Erica Valdez ang isang envelope. Sa loob nito ay mga larawan at dokumentong matagal niya nang pinaghirapang hanapin. Ngumiti siya ng mapanlinlang habang tinititigan ng isang litrato. Ang litrato ni Maria na nakayakap sa isang lalaking hindi si Liam. Well, mahina niyang sabi. Hindi pala kasing linis ng akala ni Liam ang asawa niya. Let's see how he reacts when he find out who she really is. Kinabukasan, nagulat si Maria nang may tumawag sa front desk. "Ma'am, may nagpadala po ng sulat para sa inyo. Wala pong pangalan pero sabi urgent." Pagbukas niya ng envelope, bumungad ang mga lumang larawan. Napahawak si Maria sa dibdib, halos mawala ng hininga. Ito ang panahong gusto na niyang kalimutan. Ang mga araw na halos ibenta siya ng kanyang tiyahin kapalit ng pera bago siya tumakas sa probinsya. Napaupo siya sa sahig, nanginginig. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili. Habang hawak niya ang mga litrato, dumating si Liam. "Maria, are you okay?" Tanong nito. Kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Agad niyang itinago ang envelope, ngunit mabilis iyong napansin ni Liam. "What's that?" "Wala, Liam, personal lang." Mabilis niyang tugon, pilit na ngumiti. Pero hindi iyon nakalusot sa mga mata ni Liam. "You're hiding something. Tell me, Maria, may kinalaman ba yan sa kung bakit punterya ka ng board noon?" "Please, Liam, wag na nating ungkatin." Pakiusap niya, halos mangiyak. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Liam. Isang anonymous email. At sa attachment, ang parehong mga larawan. Napatitig si Liam kay Maria. "What is this?" Malamig niyang tanong. Unti-unting bumabalik ang pagiging dominante sa kanyang tinig. "Liam, please, hindi mo alam ang totoo. Hindi ako yung babaeng sa tingin mo." "Then, tell me who you are, Maria." Sigaw nito. Halos mabasag ang boses sa bigat ng emosyon. Tumulo ang luha ni Maria. Ako yung babaeng ginamit ng sarili kong pamilya para sa pera. Pero tumakas ako. I ran because I wanted to live clean. Hindi ko ginusto yon." Natigilan si Liam. Kita sa mukha niya ang gulat. Ngunit sa likod nito ay may halong sakit at pagkalito. At sa labas ng opisina, nakatayo si Erica. Nakangiti habang pinakikinggan ang sigawan sa loob. "Game over, Maria." Bulong niya. "This time, you lose everything, including Liam." Tahimik ang umagang yon sa Mondragon Mansion. Hindi tulad ng dati.
Walang tawanan, walang mga usapan sa hapagkainan. Tanging kaluskos ng kubyertos at bigat ng katahimikan ang naririnig. Nakatingin si Maria kay Liam. Malamig na naman ang kanyang mga mata. Tila binabalikan ng pader na dati niyang binuwag. Liam, mahinang sabi ni Maria. Sana man lang tinanong mo muna ako bago ka naniwala sa mga nakita mo. Hindi siya tumingin. Paano kung totoo, Maria? Paano kung niloko mo rin lang ako? Nanginig ang mga labi ni Maria. Ginawa ko lang ang lahat para makalimot sa nakaraan ko. Pero ikaw ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ulit. Tumayo siya at umiwas ng tingin. Hindi ko na kayang manatili rito kung puro pagdududa na lang ang nakikita mo sa akin. Maria, wag. Pero huli na. Tinanggal ni Maria ang simpleng singsing na ibinigay ni Liam noong nagkunwari silang mag-asawa. Ibinaba niya ito sa mesa. Marahang gumulong ang tunog ng bakal sa kahoy. Salamat sa lahat, Liam. Bulong ni Maria habang lumuluha. Pero siguro hanggang dito na lang ang papel ko sa buhay mo. At sa bawat hakbang niyang palayo, ramdam ni Liam ang bigat ng mga salitang yon. Parang unti-unting nawawala ang kulay sa mundo niya. Nang maisara ni Maria ang pinto, hindi na niya napigilang umiyak. Niyakap niya ang sarili habang naglalakad palabas ng mansyon. Sa bawat pag-iyak, ramdam niyang nawawala hindi lang ang trabaho, kundi pati ang taong natutunan niyang mahalin. Sa loob ng bahay na natiling nakatayo si Liam, hawak ang singsing na iniwan ni Maria. Bakit? Bakit hindi kita mapaniwalaan? Bulong niya habang unti-unting dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Kinagabihan habang tinitingnan niya ang mga lumang larawan ni Maria sa laptop, may isang bagay siyang napansin. Isang marka sa likod ng litrato, isang logo ng foundation. Agad niyang ipinahanap ito kay Patrick, ang kanyang assistant. Sir, sabi ni Patrick, itong foundation na to, tumutulong sa mga babaeng biktima ng human trafficking. Napahinto si Liam, biglang nanlamig. Human trafficking? Tumango si Patrick. Isa si Miss Maria sa mga nailigtas nun. Siya pala yung babaeng nasa kaso ng taong 2017. Parang tinusok ang puso ni Liam sa guilt. Ang babaeng pinagdudahan niya, ang babaeng inakala niyang manluloko, yun pala ang babaeng nilabanan ng masama para mabuhay muli. Napatakip siya sa muka. Anong nagawa ko? Nasaktan ko ang babaeng tumulong at naging mabuti sa akin. Wika niya sa sarili. Habang sa kabilang dako ng syudad, si Maria ay nakasakay sa bus pauwi ng probinsya. Umiiyak siya sa bintana. Hindi niya alam kung kailan pa siya muling magtitiwala. Kung babalik pa ba si Liam para ipaglaban siya. Lumipas ang 3 araw mula nang umalis si Maria. Sa bawat umaga, nananatiling tahimik ang buong mansyon. Parang wala ng buhay ang tahanang minsang puno ng kasiyahan. Sa opisina, hindi makapag-concentrate si Liam. Ang mga papeles na dati kayang-kaya niyang tapusin sa 1 oras, ngayon ay nakatambak sa mesa. Wala sa isip niya ang negosyo, ang board, o kahit ang mga investor. Iisa lang ang laman ng isipan niya, si Maria. Patrick, utos niya sa assistant. Hanapin mo si Maria kahit saan, kahit saang probinsya. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Sir, sigurado po ba kayo? Baka. Walang baka, Patrick. Putol ni Liam. I lost her once because I was a coward. Hindi na mauulit yun. Habang binabaybay ni Patrick ang daan pauwi sa mansyon, si Liam naman ay tahimik na nakatingin sa larawan nilang dalawa sa cellphone niya. Isang simpleng larawan lang yon, si Maria,
Nakangiti habang may harina sa pisngi galing sa kusina. Ngunit para kay Liam, iyon ang pinakamasayang alaala ng buhay niya. I was too blind. Mahina niyang bulong. She didn't need my money. She needed my trust. Kinagabihan na pag-alaman ni Patrick na nakita si Maria sa Nueva Ecija, ang bayan kung saan ito lumaki. Hindi na nagdalawang isip si Liam. Sa loob ng 1 oras, sakay siya ng kanyang kotse, tinatahak ang daan papunta sa lalawigan. Habang nagmamaneho, bumabalik sa isip niya ang bawat sandali. Ang mga ngiti ni Maria, ang pag-aalaga nito noong nagkasakit siya, at ang huling salitang binitawan nito. Hanggang dito na lang ang papel ko sa buhay mo. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi ako papayag na hanggang doon na lang. Pagdating niya sa Nueva Ecija, agad niyang hinanap ang maliit na bahay na tinutuluyan ni Maria. Pero sabi ng mga kapitbahay, "Sir, umalis siya kanina. Nagtuturo raw sa mga bata sa lumang paaralan sa tabing dagat." Agad siyang tumakbo patungo roon. At sa bawat hakbang sa buhangin, ramdam niya ang bigat ng hangin at tibok ng puso niya. At doon sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, nakita niya si Maria, nakaupo sa lilim ng puno. May hawak na mga papel habang tinuturuan ng ilang batang kalye. Parang huminto ang mundo ni Liam. Ang babaeng minahal niya, kahit sinaktan niya, ay patuloy pa ring nagbibigay ng kabutihan sa iba. Dahan-dahan siyang lumapit. Maria. Mahinang tawag niya. Napalingon ito. Gulat, halong kaba at emosyon. Liam, anong ginagawa mo rito? Huminga siya ng malalim. Nandito ko. Kasi gusto kong itama ang lahat ng mali. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko pinapatawad. Ngumiti si Maria ngunit bakas ang sakit sa mga mata. Paano kung huli na, Liam? Kung huli na. Sagot niya, halos manginig ang boses. Handang-handa akong hintayin ang panibagong simula. Kinabukasan muling bumalik si Liam sa lumang paaralan sa tabing dagat. Maagang maaga pa lang ay abala na si Maria sa pagtuturo sa mga batang kalye. Nakasuot lang siya ng simpleng puting dress at nakapusod ang buhok. Walang make-up, pero para kay Liam, iyon na ang pinakamagandang itsura ng babae. Tahimik siyang lumapit. May dalang kahon ng mga school supplies. Good morning. Bati niya. Nilingon siya ni Maria. Halatang nagulat. Liam, bakit nandito ka pa? Ngumiti siya, may halong hiya. Sabi ko naman, hindi ako aalis hanggat hindi mo ko pinapatawad. Kaya heto ko, nag-volunteer. Napailing si Maria. Hindi mo kailangang gawin to. Hindi ko kailangan pero gusto ko. Sagot niya sabay lapag ng kahon. Para kahit papano may magawa kong tama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang ibang Liam. Hindi ang cold, commanding billionaire, kundi ang simpleng lalaking marunong ngumiti at magbuhat ng mga silya. Habang tinuturuan nila ang mga bata ng basic writing, tahimik lang si Liam, pinagmamasdan si Maria. Sa bawat ngiti nito, tila unti-unting natutunaw ang yelo sa pagitan nila. Magaling kang guro. Wika ni Liam habang nag-aayos ng papel. Ngumiti si Maria, hindi makatingin ng diretsyo. Siguro kasi dati, may mga taong naniwala pa rin sa akin kahit marumi ang nakaraan ko. Isa na ako ron. Mahinang sagot ni Liam. Dahil ngayon lang ako naniwala sa pag-ibig na walang kondisyon. Napahinto si Maria, tumitig sa kanya, at sa sandaling natahimik ang paligid. Ang mga alon parang musika ng dalawang pusong dahan-dahang muling nagtatagpo. Kinagabihan sabay silang naglakad sa tabing dagat matapos ang klase.
Ang buwan ay bilog at ang mga alon ay kumikislap sa liwanag nito. Naalala mo yung unang beses tayong nagkita? Tanong ni Maria. Akala ko arugante ka, pero ngayon ay... Ngayon, Tanong ni Liam may ngiting pilyo. Ngayon, ewan ko. Sagot niya, tumatawa ng mahina. Baka nagkakamali ako. hindi ka nagkakamali. Sabi ni Liam marahang humawak sa kamay niya. Ako nga yung nagkamali dahil pinagdudahan kita. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong magsimula ulit tayo. Hindi bilang CEO at empleyada, kundi bilang dalawang taong handang magmahal ng totoo. Napatingin si Maria sa mga mata niya. Hindi na ito malamig, kundi mainit totoo, puno ng pangako. Liam, mahina niyang sabi. Ayokong masaktan ulit. Hindi na kita sasaktan, Maria. Tugon ni Liam halos pabulong. Dahil natutunan kong ang tunay na pagmamahal, hindi nasusukat sa tiwala, kundi sa pagpili nating lumaban kahit nasaktan na tayo. At sa ilalim ng buwan, humawak si Maria sa kamay niya ng mas mahigpit. Hindi pa man nila sinasabi, ramdam nilang pareho ang tinitibok ng puso nila. Habang nagiging maayos ang araw-araw sa probinsya, unti-unti na ring bumabalik ang saya kay Maria sa bawat pagtuturo niya sa mga bata at sa bawat tulong ni Liam. Tila nagiging magaan na ulit ang mundo. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, may isang babae ang nagbabalik na may kasamang mas malalim na galit. Si Erica Valdez, nakaupo sa harap ng kanyang laptop habang pinagmamasda ng mga larawan ni Liam at Maria sa Nueva Ecija. Magkasama nakangiti, tila magkasintahan na. Ang bilis mong nakalimot, Liam. Malamig niyang sabi habang pinipisil ang basong may alak. Kung hindi mo ko makuhang bumalik, sisiguraduhin kong mawawala rin siya sa'yo. Tinawagan niya ang isang lalaking nakaitim na jacket. Gusto ko ng impormasyon tungkol kay Maria Ramirez. Utos niya. Hanapin mo lahat ng maitim na nakaraan niya. Kung walang makita, gumawa ka ng paraan para magkaroon. Ilang araw ang lumipas habang abala si Maria sa pagtuturo. May lumapit sa kanya, isang lalaking may dalang folder. Miss Maria, may gustong makausap ka tungkol sa scholarship program mo. Walang kamalay-malay si Maria na ang folder na yon ay puno ng mga pekeng dokumento. Mga kasinungalingang ginawa ni Erica para palabasing gumagamit siya ng mga donasyon para sa pansariling kapakinabangan. Kinabukasan nagulat si Maria nang tawagan siya ng local foundation. Miss Ramirez, may reklamo po laban sa inyo tungkol sa misuse of funds. Kailangan po naming imbestigahan ito. Nalamig ang dalaga. Ano? Hindi totoo yan. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento, halos hindi siya makahinga. May mga pirma, bank accounts, at resibong hindi niya alam kung saan ang galing. Diyos ko, sinong gumawa nito sa akin? Bulong niya sa sarili. Habang gulong-gulo si Maria, dumating si Liam. Maria, anong nangyayari? Okay ka lang ba? May naglabas ng mga dokumentong nagpapakita na ninanakawan ko raw ang foundation. Umiiyak niyang sabi. Pero hindi yun totoo, Liam. Hindi ko alam kung saan ang galing to. Pinisil ni Liam ang kamay niya. Calm down. Aalamin natin kung sino ang may gawa nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Liam. Isang mensahe mula sa unknown number. You can save your company's reputation if you stay away from her. Napakuyom si Liam ng kamao. Erica. Bulong niya, puno ng galit. Nakita ni Maria ang ekspresyon ng binata. Si Erica ba yan? Tumango si Liam, mabigat ang puso. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya napapahamak. Napaluhod si Maria sa sobrang halo-halong emosyon.
Liam, hindi ko na kaya to. Baka tama siya. Baka kailangan ko na talagang lumayo sa'yo. Hinawakan siya ni Liam sa pisngi. No, this time, hindi mo ko iiwan, Maria. Kung gusto niyang sirain ka, ako mismo ang magiging tagapagtanggol mo. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak, Maria. Seryoso na saad ni Liam. Kinabukasan, maagang bumalik si Liam sa Maynila para ayusin ang kaso ni Maria. Habang nakasakay siya sa kotse, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang takot sa mga mata ni Maria kagabi. Alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilinis ang pangalan ng babaeng mahal niya. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ni Patrick. Sir, may nakuha kaming impormasyon tungkol sa mga peking dokumento. Sabihin mo, ipaliwanag mo sa akin. Mariin niyang wika. Lahat ng accounts na ginamit sa pagkakalat ng ebidensya ay konektado sa isang business account ni Erica Valdez. Pero sir, napakunot ang noo ni Liam. Pero ano? May isa pang pangalan na lumilitaw sa mga transaksyon. Isang babaeng nagtrabaho dati kay Erica, Lani Ramirez. Nanlaki ang mata ni Liam. Ramirez, parehong apelyido ni Maria. Tumango si Patrick. Oo sir, at ayon sa mga record, si Lani ay tiyahin ni Miss Maria. Siya rin ang taong sangkot sa human trafficking case noong 2017 at siyang nagbenta kay Maria. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Liam. Ngayon niya naintindihan kung bakit ayaw na ayaw ni Maria na balikan ang nakaraan. Patrick, hanapin mo kaagad si Lani. Kailangan ko siyang makausap bago pa magamit ni Erica. Samantala sa Nueva Ecija, hindi mapakali si Maria. Nakatingin siya sa sulat mula sa foundation. Kailangan niyang bumalik sa Maynila para sa formal investigation. Nang gabing yon ay tinawagan siya ni Liam. Maria, makinig ka. May nalaman ako tungkol kay Erica at sa tiyahin mo. Huwag kang matakot dahil ako ang bahala. Pero bago pa makasagot si Maria, may kumatok sa pinto. Isang babae, nakasuot ng itim na blazer. Maria Ramirez. Opo, ako po yun. May sabpina ka. Kailangan mong humarap sa hearing bukas sa lungsod. Nanginginig siyang tumango. Habang pinipirmahan niya ang papel, may napansin siyang pamilyar sa babae. Ang mga mata nito. At nang tumaas ang tingin niya, halos mapatigil siya sa paghinga. Lani? Mahina niyang sabi. Tiya Lani? Ngumiti ito ng malamig. Matagal na tayong hindi nagkikita, Maria. Mukhang mas maganda ka na ngayon, lalo na't mayaman na ang nobyo mo. Tiya, anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Trabaho lang, iha. Sagot ni Lani sabay abot ng folder. Pero kung gusto mong tumigil ang gulong to, alam mo na ang kailangan mong gawin. Layuan mo si Lia Mondragon. Bago pa man makasagot si Maria, tumalikod na ito at umalis. Naiwan siyang nanginginig. Hawak ang papel na parang apoy sa kanyang mga kamay. Kinabukasan dumating si Liam sa Nueva Ecija. Maria, anong nangyari? Tanong niya nang makita ang takot sa mukha nito. Si Tia Lani, buhay siya, Liam, at kasama ni Erica. Natigilan si Liam. Then this means they're working together. Tumingin si Maria, may luha sa mga mata. At baka mas malalim pa ang galit nila kaysa sa akala natin, Liam. Tahimik ang buong conference room. Sa gitna ng mahigpit na investigasyon, ramdam ni Maria ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Si Liam nakaupo sa tabi niya, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Parang sinasabi nitong, hindi kita iiwan. Miss Maria Castro, sabi ng head investigator. May lumabas na dokumento tungkol sa nakaraan mo. Isang kaso ng identity change. Totoo bang hindi ikaw si Maria na nakasaad sa record? Parang biglang natigil ang tibok ng puso ni Maria.
Nanlamig ang kanyang mga palad. Ang lihim na akala niya ay tuluyan ng nailibing sa nakaraan ay muling nabuhay. Napayuko siya. Pinipigilang tumulo ang luha. Totoo, mahinang sambit niya. Hindi ako ang totoong Maria Castro. Ang tunay kong pangalan ay Victoria Ramirez. Kapatid ko si Maria, ang tunay na Maria, pero namatay siya sa aksidente 5 taon na ang nakalipas. Nagkagulo ang lahat. May mga nagbulungan, may mga tumingin kay Liam na tila nag-aabang ng reaksyon. Pinatong ni Liam ang kamay niya sa mesa. Kung akala ninyong iyon ang magpapabagsak sa kanya, nagkakamali kayo. Mariin niyang sabi. Maria Mano Victoria siya. Siya pa rin ang babaeng nagligtas sa kumpanya. Siya ang nagbigay ng tunay na halaga sa pangalang ito. Tumayo siya at tinignan ng buong board. Kung kailangan kong mawala sa posisyon ko para ipagtanggol siya, handa akong gawin yon. Pero huwag niyong husgahan ng isang tao base sa nakaraan. Tahimik ang silid. Napatingin si Maria kay Liam at doon tuluyang bumigay ang mga luha niya. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya sa pabulong. Ngumiti si Liam, puno ng lambing. Dahil noon pa man, hindi ko minahal ang pangalan mo, Maria. Minahal kita kung sino ka man. Sa unang pagkakataon, parang gumaan ang puso ni Maria o ang totoong Victoria. Matapos ang taon ng pagtatago at pagpapanggap, ngayon lang siya muling huminga ng maluwag. Ngunit bago pa tuluyang maging payapa ang lahat, biglang pumasok si Erica, dala ang isang folder. Kung ganon, ngiti nito na may kasamaan. Siguro dapat nilang malaman kung anong klaseng Victoria Ramirez ang pinoprotektahan mo, Liam. Nang buksan ito ang folder, bumungad ang mga larawan ni Maria kasama ang isang lalaking mapamilyar na muka. At doon nagulat si Liam. Iyan ba si Kuya Miguel? Nanlaki ang mga mata ni Liam. Ang taong yon, ang unang lalaking minahal niya at kapatid ni Liam. Ang lihim na matagal niyang inilihim ay tuluyan ng nabunyag. Tahimik ang buong silid matapos ang revelasyong yon. Ang mga larawan ay nakakalat sa mesa. Mga larawan ni Maria at ni Miguel, ang kuya ni Liam. Sa mga mata ni Liam may halatang may halong galit, sakit at pagtataka. Sabihin mo sa akin, Maria. Mahina pero mabigat na tinig ni Liam. Ano talaga ang totoo? Bakit nasa mga litrato ka kasama ni Kuya? Bakit mo itinago sa akin to? Hindi makatingin si Maria sa binata. Ramdam niyang unti-unti na namang nababasag ang mundo niya. Liam, hindi ko ginusto ang lahat ng to. Noon pa man gusto ko nang sabihin sa'yo pero wala akong lakas ng loob. Lumapit si Liam ngunit ang bawat hakbang niya ay parang may dalang bigat ng paninisi. Kapatid ko si Miguel, Maria. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. At ngayon, malalaman kong ikaw ang babaeng kasama niya sa mga huling araw niya. Huminga ng malalim si Maria, tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Oo, Liam, ako ang babaeng minahal ni Miguel, pero matagal na yun at nakaraan na lamang. Parang tinamaan ng kidlat si Liam, hindi siya makagalaw. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Patuloy ni Maria, nanginginig ang boses. Nang makilala ko si Miguel, hindi ko alam na may sakit na siya. Mahal ko siya pero itinago niya sa akin na malala na ang kalagayan niya. Namatay siya sa braso ko at bago siya pumikit, sinabi niyang ako raw ang nagpaalala sa kanya kung paano magmahal. Napatitig si Liam sa kanya at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos niyang mamatay, sinisi ng pamilya mo ang babaeng kasama niya at ako yon. Sinabi nilang ako raw ang dahilan ng pagkamatay niya dahil pinili niyang lumayo para sa akin. Kaya umalis ako, nagpalit ng pangalan at sinubukang magsimula ulit bilang si Maria. Tahimik si Liam. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Maria.
Kung ganon, kaya mo ko tinanggihan noon? Mahina niyang sabi. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil natatakot kang ulitin ang nakaraan. Tumango si Maria, luhaan. Hindi ko ginustong magmahal ulit, Liam, pero dumating ka at pinatunayan mong may karapatang magmahal kahit nasaktan na. Lumapit si Liam, marahang hinaplos ang pisngi niya. Ang totoo, Maria, matagal ko nang nararamdaman na may malalim kang pinagdaraanan. Pero kahit anong pangalan mo, kahit anong nakaraan mo, hindi mababago yon. Napayakap si Maria, humahagulhol sa dibdib ni Liam. Sa sandaling yon, tila nawala lahat ng takot, lahat ng lihim. Ngunit sa labas ng pinto, nakamasid si Erica. May hawak na isa pang dokumento. Hindi pa tapos ang laban mo, Maria. Bulong niya. Dahil kapag nalaman ni Liam ang susunod kong lihim, baka tuluyan ka na niyang talikuran. Nang sumunod na araw, kumalat ang balita sa loob ng kumpanya. May bagong ebidensyang lumabas na magpapabago raw sa lahat. Tahimik si Maria sa loob ng opisina, ngunit ramdam niya ang tensyon. Alam niyang may pinaplano si Erica at ngayong nakahanap ito ng bagong bala. Tiyak niya na hindi siya titigilan. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Erica na may mapanuksong ngiti at may dalang folder sa kamay. "Oh, Maria, o dapat bang tawagin kitang Victoria? May bago kong gustong ipakita sa'yo. Something that Liam deserves to know." Tiningnan siya ni Maria na natiling kalmado kahit kumakabog ang puso. "Ano na naman ang pinaplano mo, Erica?" Lumapit si Erica at inilapag sa mesa ang folder. "Ito ang kontratang pinirimahan mo 5 taon nang nakalipas, bago mamatay si Miguel. Nakasaad dito na ikaw ang tumulong sa kanya sa paglipat ng shares ng kumpanya niya sa pangalan mo." Nanginig ang mga kamay ni Maria. "Hindi totoo yan. Hindi ko siya pinilit. Ginawa lang niya yun para may mag-asikaso sa mga proyekto niya habang may sakit siya." "Talaga?" Sabat ni Erica, may halong galit. "Kasi base sa dokumentong to, mukhang may motibo kang kunin ang ari-arian ni Miguel, ang kapatid ng fiancé mo ngayon. Imagine what Liam would think when he sees this." Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Liam, bitbitang ilang papel. "Ano tong naririnig ko, Erica?" Tanong niya at malamig ang tinig. Ngumiti si Erica at inabot sa kanya ang folder. "Basahin mo na lang, Liam. Baka sakaling mapagtanto mong mali ang taong pinoprotektahan mo." Tahimik na kinuha ni Liam ang dokumento. Habang binabasa ito, kita sa mukha niya ang unti-unting pagkalito. "Maria, totoo ba to?" "Liam, please." Nanginginig na wika ni Maria. "Hindi ko siya niloko. Pinakiusapan ako ni Miguel. Gusto niyang may magpatuloy sa mga proyekto niya. Ayaw niyang mapunta sa maling kamay. Kaya pinirmahan niya yon. Hindi ko siya pinilit." Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng tuluyan, si Erica ay ngumisi. "Kawawa ka naman, Liam. Una, niloko ka niya tungkol sa pagkatao niya. Ngayon, pati negosyo ng kapatid mo, kinasangkutan niya." Tumayo si Liam halatang nabibigatan sa mga naririnig. "Kailangan kong malaman ng totoo. Hindi lang sa dokumentong to, kundi sa lahat." Lumabas siya ng silid. Tahimik ngunit puno ng bagabag. Naiwan si Maria, luhaan at nangihina sa mga nangyayari. "Hindi ko ginustong saktan siya," bulong niya. "Ginawa ko lang ang tama." Samantalang si Erica tumalikod na may ngiti ng tagumpay. "Ito pa lang ang simula, Maria. Pagkatapos nito, mawawala ka na sa buhay ni Liam, habang ako naman babalik sa posisyon bilang asawa niya." Kinagabihan, nag-iisa si Maria sa kanyang apartment. Nakakalat sa mesa ang mga lumang papeles, mga larawan at mga alaala ni Miguel. Habang umiiyak,
Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung bakit parang hindi na siya pinaniniwalaan ni Liam. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang napansin niya sa lumang folder na naiwan ni Miguel. May selyong nakatatak sa likod ng orihinal na kontrata. Ang selyo ng personal vault ng kumpanya ni Miguel na tanging ito lamang ang may hawak ng orihinal na kopya ng lahat ng legal na dokumento. Biglang kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Maria. Hindi totoo ang hawak ni Erica. Bulong niya. Peka yung dokumento niya. Agad siyang nagtungo sa lumang opisina ni Miguel kinabukasan. Doon niya nakilala ang dating assistant ni Miguel, si Mang Raul, na matagal nang nagretiro. Mang Raul, naaalala niyo pa po ba yung kontrata na pinirmahan ni Miguel bago siya pumanaw? Tanong ni Maria. Tumango ang matanda. Oo naman, iha. Nandito pa ang kopya niya. Sinabi ni Miguel na kapag may magtanong tungkol sa dokumentong yon, siguraduhin kong ang orihinal lang ang ipapakita. Nang ibigay sa kanya ang dokumento, halos manginig si Maria. Binuksan niya to at agad niyang nakita ang pinakaimportanteng bahagi. Ang huling pahina na may sulat kamay ni Miguel. Victoria, kung sakaling mawala ako, gusto ko ikaw ang magpatuloy sa proyekto ko. Hindi para sa pera, kundi para sa mga babaeng tinutulungan natin. Huwag mong hayaan na gamitin ito ng mga taong gahaman sa kayamanan. Ingatan mo sana ang sarili mo at lagi mong tatandaan na mahal kita hanggang sa huli kong buhay. Tumulo ang luha ni Maria. Ito ang patunay. Salamat, Miguel. Bulong niya. Kinagabihan tinawagan ni Maria si Liam at pinakiusapang mag-usap sila. Liam, bigyan mo lamang ako ng 5 minuto. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Dumating si Liam, seryoso at malamig ang ekspresyon. Sige, sabihin mo, Maria. Iniabot ni Maria ang original na dokumento. Ito ang totoo. Ang hawak ni Erica ay hindi totoo. Binago niya ang huling pahina. Naisulat mismo ni Miguel ang dahilan kung bakit niya inilipat sa pangalan ko ang ilang proyekto. Tahimik na binasa ni Liam ang papel. Habang tumatagal, unti-unting nabubura ang galit sa kanyang muka. Napalitan ng pagkagulat at guilt. Hindi ko alam. Mahina niyang sabi. Akala ko, niloko mo ko ulit. Lumapit si Maria. Nanginginig ang boses. Hindi ko kailanman ginustong mawala ka, Liam. Ang tanging kasalanan ko lang ay hindi ko agad sinabi ang totoo. Saglit siyang tiningnan ni Liam at marahang hinawakan ang kamay niya. Ngayon, alam ko na at pangako, hindi ko na hayaang saktan ka ni Erica ulit. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, biglang tumunog ang cellphone ni Liam. Isang tawag mula sa kumpanya. Sir, kailangan niyo pong bumalik kaagad. May nangyaring insidente sa main office. Si Erica po, nahuli sa CCTV na may sinusunog na mga papeles. Mabilis na tuwakbo sina Liam at Maria papunta sa main office. Sa hallway pa lang ay naamoy na nila ang matapang na amoy ng nasusunog na papel. Agad silang pumasok sa archive room at doon nila nakita si Erica. Hawak ang lighter habang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga dokumento. Erica, sigaw ni Liam habang mabilis na tinapakan ng apoy gamit ang coat niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngumiti si Erica, halatang wala na sa katinuan. Ginawa ko lang dapat kong gawin, Liam. Hindi ko hahayaang sirain niya ng pangalan ko. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko para makarating dito. Sinira mo na ang sarili mo, Erica. Sagot ni Maria, nanginginig ang tinig. Fake ang mga dokumentong pinakalat mo. At ngayon, sinusubukan mong sunugin ang ebidensya. Hindi mo na kami maluloko. Tumawa si Erica. Isang mapait na tawa na puno ng galit at pagkabigo. At sino ka para magsabi niyan, Maria? Ikaw na nagpakilala bilang ibang tao? Ikaw na inagaw lahat ng dapat ay akin. Ang posisyon, ang kumpanya.
pati si Liam. Galit na sigaw ng babae. Lumapit si Liam at mariing nakatingin sa kanya. Hindi mo kailanman naging pag-aari ang kumpanya, Erica, at lalong hindi ako. Matagal ko nang alam kung sino ang tunay mong pagkatao. Isang taong hindi marunong magmahal, kundi puro ambisyon. Sandaling natahimik si Erica, pero nang mapansin niyang may mga gwardyang paparating, bigla siyang lumapit sa mesa at hinawakan ng isang folder. Hindi pa tapos to. Hindi niyo ko kayang pabagsakin. Hinablot ni Maria ang folder at doon sila nag-agawan. Halos madulas sila sa sahig dahil sa abo ng nasunog na papel. Pero sa huli, nahulog si Erica sa gilid ng mesa. Bitawan mo yan, Erica! Sigaw ni Liam. Tigilan mo na to bago ka patuluyang masira. Ngunit sa halip na makinig, tumingin si Erica kay Maria. May luha sa mga mata ngunit puno ng galit. Akala mo panalo ka na, pero tandaan mo Maria, walang lihim na mananatiling lihim. Pagkatapos ay itinapon niya ang lighter sa natirang papel sa gilid. Muling lumiyabang apoy, mas malaki kaysa kanina. Mabilis na tumakbo si Liam para iligtas si Maria. Hinila niya ito palabas ng silid. Paglabas nila, sumabog ang loob ng archive room. Niyakap ni Liam si Maria ng mahigpit. Habang pinapanood nilang nilalamon ng apoy ang lahat ng kasinungalingan ni Erica. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang bumbero. Lumabas si Erica, sugatan, luhaan, bit-bit ng mga gwardya. Bago siya tuluyang dalhin, lumingon siya kay Maria. Kung iniisip mong tapos na to, maghintay ka lang dahil may isa pang lihim na hindi mo alam tungkol kay Miguel. Natigilan si Maria. Isa pang lihim. Nagtitigan sila ni Liam, parehong may kaba sa dibdib. Alam nilang kahit nagwakas ang laban kay Erica, may panibagong katotohanang paparating at maaaring mas masakit pa kaysa sa lahat ng nangyari. Ilang araw matapos ang insidente sa opisina, muling nagbalik ang katahimikan sa kumpanya. Naaresto si Erica at sinampahan ng kaso habang unti-unti nang bumabalik sa normalang takbo ng negosyo. Ngunit sa puso ni Maria ay hindi pa rin siya mapanatag. Paulit-ulit niyang iniisip ang huling sinabi ni Erica. May isa pang lihim na hindi mo alam tungkol kay Miguel. Isang umaga habang inaayos ni Maria ang mga lumang gamit ni Miguel sa dating opisina nito, may nahulog na maliit na kahon mula sa lumang cabinet. Sa loob nito ay isang USB drive at isang sulat. Nang buksan niya, halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Para sa'yo, Victoria. Kung nababasa mo to, malamang wala na ako. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan ito na ang lahat ng ginagawa ko noon ay hindi lang para sa mga proyekto o sa mga bata, kundi para sa kapatid ko. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Mabilis niyang inilagay ang USB sa computer. Lumabas ang isang video, si Miguel, maputla na pero may ngiti sa labi. Alam kong isang araw, makikilala mo si Liam. Huwag kang matakot magmahal ulit, Victoria. Pero may bagay kang dapat malaman. Lahat ng proyektong sinimulan ko, lahat ng perang inilaan ko sa mga research at foundation, ay nakapangalan kay Liam. Hindi ko sinabi sa kanya dahil ayokong maapektuhan ang relasyon ninyo kapag nalaman mong konektado ka sa pamilya namin mula pa nun. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Maria. Hindi totoo. Bulong niya. Lahat pala ng pinagdaanan ko may kinalaman kay Liam. Pagdating ni Liam sa opisina ay agad niya itong pinanood kasama si Maria. Tahimik silang pareho habang tumatakbo ang video. Sa huli, sinabi pa ni Miguel. Kung dumating man ang araw na pareho kayong masasaktan dahil sa akin, sana'y piliin niyong magpatawad. Dahil kung may natutunan ako kay Victoria, iyon ay ang magmahal ng buong puso kahit masakit. Pagkatapos ng video, matagal na hindi nagsalita si Liam. Sa wakas,
Huminga siya ng malalim at tinitigan si Maria. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit parang itinadhana talaga tayong magkakilala, Maria. Lahat ng ginawa ni Kuya, parang daan para magkita tayo. Ngumiti si Maria kahit umiiyak. Pero Liam, paano kung mali ang lahat ng to? Paano kung ang pagmamahala natin ay bunga lang pala ng mga lihim na yan? Marahan siyang niyakap ni Liam, mahigpit at totoo. Hindi ko kailanman nahayaan na sirain ang nakaraan ng ngayon. Ang mahalaga, nandito ka. Ikaw at ako, Maria. Hindi ang mga lihim ni Miguel. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria ang kapayapaan sa puso niya. Ngunit habang magkahawak sila ng kamay, hindi niya maiwasang isipin kung ang lahat ay itinadhana. Hanggang kailan kaya magtatagal ang tadhana sa kanila? Sa malayo, isang misteryosong tawag ang dumating sa opisina mula sa taong konektado rin kay Miguel. "Handa na ako sa susunod na hakbang," sabi ng boses. Tahimik ang paligid habang nakaupo sina Liam at Maria sa tabi ng puntod ni Miguel. Pareho silang walang imik. Tila hinihintay kung sino ang unang bibitaw ng salitang magpapagaan sa bigat ng mga puso nila. "Miguel was my half-brother," mahinang sabi ni Liam. "Hindi ko alam noon pero bago siya mamatay, ipinaabot niya sa abogado ko ang lahat ng dokumento. Alam niya ron darating ang araw na magkikita tayo, Maria." Napasinghap si Maria, ramdamang paninikip ng dibdib. Kaya pala parang may koneksyon ka sa kanya noon pa. Nanginginig niyang itinuran. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili niyang lapitan? "Dahil ikaw daw ang taong tunay na nagmahal sa kanya, hindi sa pera o kapangyarihan. Gusto niyang ipagpatuloy ko ang tiwala niya sa'yo, ang tiwala na ikaw ang magtuturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal." Napaluha si Maria. Ang lahat ng hinagpis, sakit at pagdududa ay unti-unting napalitan ng kalinawan. "Liam, akala ko wala ng pag-asa. Akala ko kapag nalaman mo ang totoo, lalayo ka na." Ngumiti si Liam at marahang hinaplos ang mukha niya. "Kung nalaman ko man ang totoo, mas lalo kitang minahal. Kasi kahit anong pinagdaanan mo, kahit anong nakaraan mo, pinili mo pa ring magmahal ng totoo. Hindi ko ipagpapalit yon kahit sa pinakamalaking lihim." Yumakap si Maria sa kanya, mahigpit at parang ayaw nang bumitaw. Sa wakas, lahat ng kasinungalingan ay napalitan ng katotohanang puno ng pag-ibig. Pagkaraan ng ilang buwan, muling binuksan ni Liam ang negosyo ni Miguel. Ngayon ay The Miguel Foundation, ang institusyon para tumulong sa mga batang walang tahanan. Si Maria ang namuno rito, habang si Liam ay patuloy na nagtatag ng mga proyekto para sa mga kababaihang katulad niya, mga nakipaglaban para sa pangarap sa kabila ng hirap. Isang araw habang nakatingin sila sa paglubog ng araw sa kanilang bagong tahanan, lumingon si Liam at hinawakan ang kamay ng asawa. "Walang lihim, walang nakaraan, at walang tao ang makakabuwag sa atin." Nakangiting sabi niya. "Dahil sa wakas, alam na natin ang totoo, na tayong dalawa, kahit gaano karaming sugat, ay itinadhana pa rin ang tadhana." Ngumiti si Maria at sa unang pagkakataon, tahimik niyang sinabi ang matagal niya nang gustong marinig mula sa sarili. "Sa wakas, ako na ulit to. Hindi na ang babaeng nagtatago, kundi ang babaeng minahal mo ng buong buo." At sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, hinalikan siya ni Liam. Isang halik na tanda ng kapatawaran, pagmamahal at bagong simula. "Nais kong magpakasal ulit tayo, Maria, at bumuo ng masayang pamilya. Handa ka bang maging asawa ko habang buhay, Maria?" Buong puso na tanong ni Liam. "Labis akong nagpapasalamat sa iyo, Liam, sa mga naitulong mo sa akin. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal. Oo, magpapakasal ako sa iyo kahit saang simbahan, at pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ina
ng mga magiging anak natin. Naiiyak na saad ni Maria. Nakangiti naman na lumapit si Liam kay Maria at dinampian ito ng halik na tinugon naman ng dalaga. 5 taon ang lumipas, masaya nang nagsasama ang mag-asawa. At sa malawak na hardin ng kanilang tahanan, maririnig ang masayang halakhaka ng 2 bata. Ang kambal ni Liam at Maria, sina Amanda at Andrea. Tumatakbo ang mga ito habang hinahabol ang kanilang alagang aso. At sa Teresa, nakatanaw sina Liam at Maria at magkahawa kamay. Hindi ko akalain, sabi ni Maria habang nakatingin sa mga anak nila, na darating ang araw na ganito na lang kasimple ang kaligayahan ko. Ngumiti si Liam sa bayakap sa kanya mula sa likod. Hindi simple yan, Maria. Yan ang bunga ng lahat ng laban natin. Yan ang kapayapaan na pinaghirapan nating abutin. May pagkamulat sa mata ni Maria habang nakatingin sa kalangitan. Minsan iniisip ko kung nakakita tayo ni Miguel mula roon, kung natutuwa siya sa lahat ng nangyari. Tumango si Liam at marahang pinisilang kamay ng asawa. Alam kong natutuwa siya dahil natupad ang hiling niya, ang makita tayong pareho na masaya, totoo at malaya. Habang lumulubog ang araw, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Sa gitna ng katahimikan, yumuko si Liam at hinalikan si Maria sa labi, na buong puso namang tinugon ni Maria. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Liam. Nakangiti at buong pusong saad ni Maria. Ang dating mga sugat ng nakaraan ay tuluyan ang naghilom. Ang dating mga lihim ay napalitan ng mga pangarap. At sa puso nila, iisa lang ang paniniwalaan nila na kapag totoo ang pag-ibig, kaya nitong buuin kahit ang mga pusong minsang nadurog. Gaya ng kwento ni Liam at Maria. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga susunod na story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.